Yan po yung sit up natin na welcome back sa ating YouTube channel, Sorpas TV. Sa bago lang sa ating channel, huwag niyo kalimutang like and subscribe. Click na rin yung notification bell para laging updated sa ating mga susunod na video uploads kaya ito. Ngayon mga kol, pakita natin yung ating Suzuki Every Wagon Sporty Edition K6E engine, 660cc, 64 horsepower at 6,500 RPM. Then meron itong maximum torque na 103 Nm at 3,500 RPM. So 12 valve, timing chain, AFI, all aluminum engine, 3 cylinder inline. So yan po yung makina ng ating unit. So 4-speed automatic transmission. So yung presyo nito is 320 all in. So check natin kung ano yung mga package ng 320 ng ating unit. So yan, naka 3 layer headlights na po yan mga kol. So ito yung high beam, low beam, signal light at saka park light. So meron yung fender light dito. Ayan, so dito meron din siyang DRL lights yan. Yan po yung DRL lights nya. Then meron siyang Every Wagon na emblem, Sporty Edition na grills. Meron din tayong original na fog lamp sa D64W. Then meron tayong bumper na nilagay. So complete LTO registered na po yung unit natin, direct po sa ating mga owner mga kol. So yan, makita natin fully tinted na po yung unit natin. So Loro po itong variant na to. So naka 13 inches brand new mags and brand new tire. So yung gulong natin is 165/65 R13. Yan, makita natin dyan. Yan, so kinulayan din natin ng kulay red yung ating disc brake. So coil spring dito. Yan. So meron siyang lower arm, then ball joint. So disc brake, then ito yung ating rotor disc. So sa likuran naman is brake shoe. So makita din natin dito is fully undercoat po yung unit natin. So yung kulay pala ng ating unit is matte gray. So matte gray po yung kulay based sa request ng ating customer. So makita din natin dito, kompleto po siya sa rain visor. So double power slide din yung ating unit mga kol. So meron siyang bonus na remote sa kanyang power slide. Ganun rin sa kabilang side. Yan. Kasi double power slide, left and right. Then kung gusto nyo na hindi power slide, pwede natin yan i-off yung ating power slide gamit yung push button dito sa ating dashboard. Yan. So pwede na natin yan, pag naka-off yan, pwede na natin yan i-manual. Kung gustuhin natin na manual yung ating sliding door. Ayan, so pwede din natin yan i-off yung ating auto step dito pa rin sa ating dashboard. Ayan, so off natin yung ating auto step. So ayan, so meron siyang stainless dito. Ayan, makita din natin dito. Yan yung gulong natin. Yan, so makita din natin dito. Yan po yung link ng kanyang auto leveling system. So automatic po yan, mag-adjust depende po sa posisyon ng ating shock or yung ating suspension ang ating headlight. Yan, so fully undercoat. Makita natin, kinulayan din natin ng kulay red yung ating brake drum. So yan po yung mag wheels na napili ng ating customer. So makita din natin dito sa original spoiler po ng ating D64W. Then meron siyang third light. Makita din natin dito yung backlash niya is buo na din. Nakatayo na yung T-light, color red. So basta Sport Edition at saka Samurai Edition, ito yung kanyang T-light. Meron din siyang chrome dito. So sa mga Smiley Edition, wala siyang chrome dyan. Then makita din natin dito, meron siyang body kit. Kompleto sa body kit. Hindi katulad ng mga ordinary wagon na wala siyang body kit. Ayan, so meron din siyang step board dito sa likuran, bakal. Ayan, so ito yung design na napili niya. Then meron siyang plate holder para hindi mabend yung kanyang plaka. Then meron siyang dalawang camera dito sa stereo at saka sa dashcam. So meron nito yung Every Wagon na emblem na nilagay. So dito naman sa likuran, yan, maran nyo yung mating natin. Cover ng plastic, kompleto yan.
Yan, so meron siyang mga extra lagayan dito. Pelt natin, black yung ceiling natin, pelt yung gamit natin. Ayan, so dito naman makita natin yung ating upuan. So ito yung color at saka design na napili ng ating customer. Meron siyang headrest, armrest, cup holder. Pwede natin yan fold, pwede natin din ma-fold yung ating mga upuan kung gustuhin natin. Meron tayong mga vlog nyan sa ibang video natin. Then makita din natin dito yung ating running board is naka-plastic na din. Then yan, makita natin yung ating jack. Ayan, so lagay ng tie wrench at saka riser. So dito naman sa harap, makita na natin yung ating main power window switch sa harap. Then yung ating turn on natin para pakita natin yung function ng ating mga window. Ayan, so functional. Sa likuran, ayan, so function pa rin. Then auto fold, ayan, so function pa rin, left and right. Ayan, makita din natin yung mirror natin, adjust. Then ayan, makita natin taas and baba. Yung sa kabila is taas, baba, left and right. So functional lahat. So yan, makita natin dito sa dashboard. Nandito yung ating fog lamp switch, push on slide, auto step. Sa power slide right, long press lang natin kung gusto natin. Tayo yung mag-command dito sa ating dashboard. Kung halimbawa kung merong lalabas na hindi alam nila kung paano i-open, pwede tayo mag-assist dito. Long press lang natin yan. Then ganun din sa kabila, left side, long press lang din natin yan. Mag-open or close po yan siya mga ko. Long press lang natin. Yan, di ba? So dito rin makita natin sa dashboard natin, nilagyan natin ng digital temperature gauge. Yan, makita natin yung Android touch history with reverse camera, dashcam. Meron siyang mga sun visor, left and right kompleto. Yung dashboard natin is back to original po yung ating kulay mga kalaya. So dito rin makita natin meron tayong overdrive switch, functional. Then makita din natin yung ating park, reverse neutral drive to HKL. Then yung ating check engine indicator, power steering indicator, battery and oil. So yung check yung ano natin, indicator sa overheat, makita din natin dito. So yung overheat dito mga call is nasa 110 degree dyan po mag-umpisa, pero yung normal temperature is nasa 90 to 100. Pagdating na 100, kung hindi kayo nag-aircon, automatic po yan na bababa po yung ating temperature. Pero kung hindi bababa mga call, check nyo na, baka dapat hindi siya lagpas ng mga 105 pataas. So dito brand new yung mating natin, yung ating accelerator pedal, brake pedal, din yung ating parking brake pedal. So check naman yung makina natin, panda rin natin. Ayan, so aircon yung unit natin mga kol. Ito yung ating aircon switch. Ayan, din auto. Ayan, so naka aircon na yan. So long press lang natin dito kung gusto natin taasan yung blower, then i-ano lang natin sa baba kung gusto natin mas mababa yung blower. Din ito yung temperature, hazard switch, ayan nandyan. So yung headlight nandito, park light, headlight, high beam, din low beam, signal light, left and right. So dito sa kabila yung wiper natin, then yung washer natin dito. Ayan, at taas lang natin yung washer natin. So functional lahat. So check naman natin dito yung makina natin. So naka-under na po yan mga call. So ito yung makina natin. So yung model natin is DE64W Sporty Edition. Yung ating makina is K6E engine, 660cc, 3-cylinder, inline po yan mga kol, naka timing chain. Meron siyang maximum power na 64 horsepower at 6,500 rpm. Then meron siyang maximum torque na 103 Nm at 3,500 rpm. So turbo po itong unit mga kol. So mabilis po ito sa akyatan, sa takbuhan, kahit expressway kayang-kaya. Baguio akyatan, meron tayong vlog niyan sa Baguio. Umakyat tayo ng Baguio gamit yung mga minivan natin, kahit naka 4x2 lang, kayang-kaya po yung Baguio. So yan, makita natin dito sa makina natin yung ating injector. Yan, oxygen sensor. Yan, dalawa yan, magkabilaan.
Itong mga vacuum ng turbo dapat nakakompleto yan, kasi pag hindi kompleto yan, may posibilidad po na mahina po sa akyatan or maglubos yung ating turbo. Yung dahilan yan, pagtatagal masisira po yung turbo natin kasi hindi po mag-open yung actuator or yung kanyang wastegate valve ng ating turbo. So yan po yung unit natin. So sa kabila, check natin sa kabilang side kung ano yung makikita natin. So ulit-ulit na lang natin ito pinakikita sa ating mga vlog mga kol, yung mga ganitong sit up. Ayan, so yung chassis number nandito, gas tank opener nandito, then yung lock nandyan. Yan. Yan, so makita din natin dito yung ating throttle body. Ayan, so alternator, air compressor. Sa throttle body natin nandyan yung ating map sensor, TPS sensor, din yung ating ICB. So dipstick ng ating ATF, din dipstick ng ating engine oil. So dapat nasa system level lang po yan. Diyan sa pangalawang dot sa itaas, diyan po yung level pag hindi nakaandar. Main fuse box, din yung ating air filter housing, din yung ating ECU ng ating unit. So yan po, makita natin, napakaganda. So napaka-astig ng matte cream mga pala yan. Makita natin sa kanyang signal light, fog lamp. So yan po yung ilaw ng ating signal light. So DRL light, fender light. Ayan, so function po yan lahat mga kal. So windshield washer natin, function po. So check naman natin dito sa hood natin. Ito yung hood opener. So ang kagandahan din sa mga vlog natin mga kal, so ma-double check natin yung mga unit. So yan, makita natin dito yung ating windshield washer reservoir, coolant reservoir, brake fluid reservoir, din yung ating coolant reservoir dyan. So radiator cap, yan nandyan. So coolant reservoir, coolant po yung ilalagay natin dyan para mas maganda yung cooling system at saka tatagal po yung unit natin mga kal. So dito rin, ito yung relay ng ating low beam sa left and right. Kung may mga mabasted kayo na bad dito sa ating low beam, check nyo yun dito. Yan yung unang bumigay yung mga relay ng ating unit. So yan po yung sit up natin na tag 320,000 na matte gray sporty edition, double power slide 4x2. Meron na siyang front and rear bumper, naka under stereo, dashcam, digital temperature gauge, brand new mags and tire. Ayan, so naka fog lamp, all in. Kayo naman yung mamili ng kulay kung ano yung gusto nyo. So yan lang muna yung aming vlog for today. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Sa bago lang sa ating channel, don't forget to like, share and subscribe. Then click na rin yung ating notification bell para updated kayo sa ating mga next video uploads kayo. Ingat po mga kol, and bye bye, God bless po sa ating